Greetings to all of you guys. Welcome to my whirling world. Today is Monday at meron tayong i-recap na tube stop, pipe to plants. At ipapakita natin sa inyo kung paano mag-layer. Tara guys, samahan nyo ako. Guys, ito yung tube stop na i-recap natin. At gagamit tayo ng 70-18 na welding electrode. 2.5 ang size, ang haba niya 400 mm. Mga ka-coded, greetings to all of you. Welcome to my welding world. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ang ganitong mga usapin about welding, baka pwede ka namang mag-like, share, and comment. Mag-subscribe ka na rin sa ating humble YouTube channel. Gumagawa tayo ng mga ganitong content about welding para ma-share naman natin yung ating kaunting nalalaman sa mga nag-aaral ng welding at mga gustong matuto maghinang. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa mga paghihinang, panoorin at tapusin mo lang ang bidyong ito hanggang dulo para makakuha ka ng kaunting kaalaman o kaunting teknik para magamit mo sa iyong pag-aaral. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe sa atin sa walang sawa ninyong panonood sa ating mga video. Sana ay patuloy pa po nating suportahan ang ating humble YouTube channel para makagawa pa tayo ng maraming video at marami tayong ma-share sa mga kasamahan natin na nag-aaral ng welding at saka sa mga gustong matuto maghinang. Para di na kayo mag-sign in sa YouTube, direkta na pumunta na lang kayo sa YouTube, i-search ninyo ang Multi-Coded Welder, direkta na kayo makakasubscribe sa ating channel para hindi na kayo mahirapan pa mag-sign in. Yan guys, yung first electrode natin, first layer. Yan guys, makikita nyo, pagka yung welding nyo walang undercut, umaangat ng kusa yung flux. Kasi walang nagiging ipit sa tabi. Mga ka-coded, sa mga kabataan na nag-aaral dyan ng welding na merong mga katanungan tungkol sa paghihinang, welcome na welcome ang inyong mga katanungan na baka pwede nating mabigyan ng kasagutan upang magamit ninyo sa inyong pag-aaral. At alam nyo ba, sa mga kabataang nag-aaral ng welding, napakaganda ng oportunidad na nag-iintay para sa inyo. Kasi ang welder sa ngayon ay in demand na in demand sa magagandang bansa katulad ng Canada, Australia, New Zealand, marami pang iba. Para sa mga kabataang nag-aaral ng welding, mga gustong matuto maghinang, pagbutihan nyo lang at gagaling din kayo sa pag-welding na maaari nyong magamit para makarating sa mga bansa na aking nabanggit. Gaya din ninyo ako nung una, nung ako pa ay nag-aaral sa TESDA, mahirap din para sa akin ang matuto maghinang. Dahil gusto ko at interesado ako sa ginagawa ko, sinamahan ko pa ng sipag at tiyaga, natupad ko ang aking mga pangarap sa buhay. Kaya mga ka-coded, kung isa ka sa mga kabataan na nag-aaral ng welding ngayon, huwag mong sayangin ang pagkakataon dahil maganda ang kinabukasan na nag-iintay para sa'yo. Sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon o halimbawa para pagbutihan nyo palalo sa inyong pag-aaral ng welding. Yan mga ka-coded, nagsimula na ulit tayo sa second layer natin. Obserbahan nyo kung ano yung angle ng electrode, bakit ibinabaluktot ko ang electrode kapag naghihinang tayo ng ganyan. Obserbahan nyo rin kung bakit at paano yung travel speed ng ating kamay. Doon naman sa waving, maliit lang yung waving. Halos hindi na tayo nag-wave, parang hila na lang siya para mas maipatas natin ng maganda yung tunaw ng welding electrode. Para mapaangat natin ng kusa ang flux ng ating welding, siguraduhin lang na walang undercut yung magkabilang tabi ng tunaw ng welding electrode. Makikita nyo yan pag natapos yung ating welding electrode na yan o naubos na yan, makikita nyo nakaangat ang flux nyan. Nakaangat yan ng mga 3 inches sa dulo. At mga ka-coded, ang gamit nating amperahe nga pala dyan sa 2.5 na yan, 140 amperes. Basta tama ang timpla ng amperahe ninyo at tama ang travel speed ng kamay ninyo, magagawa nyo yan kung ano yung pinanonood nyo dyan sa ating video. Tapusin at panoorin nyo lang ang bidyong ito hanggang dulo, baka may makuha kayong konting kaalaman na maaari nyo magamit sa inyong pag-aaral. Yan guys, tignan nyo yung tinuturo ng arrow at pag natapos yung welding natin, makikita nyo nakaangat yung flux sa mismong tunaw ng ating electrode. Mga ka-coded, sa mga bago pa lang nag-aaral ng welding at sa mga gusto pang matuto, magagawa nyo lahat yan. Kapag interesado kayo sa ginagawa nyo, samahan nyo lang ng sipag at tiyaga, kukuha nyo rin yan at matututunan nyo lahat yan.
Mga ka-coded, sana patuloy nyo pang suportahan ang ating YouTube channel at huwag sana kayong manawa manood ng ating mga video para lalo pa tayong makagawa ng maraming video na katulad nito na maaari nyong makunan ng kaunting kaalaman na magamit nyo sa inyong pag-aaral. Maraming salamat muli at God bless you all. Mga ka-coded, ito yung pangatlong layer natin at ganon pa rin sa una, pangalawa, umaangat siya. Maangat yung flux kasi maganda yung ating timpla ng amperahe at saka tama yung travel speed ng kamay natin. Ayan mga ka-coded, tignan nyo lang mabuti kung ano yung tinuturo ng araw at pagkatapos ng welding natin makikita nyo na malinaw na nakaangat na naman yung flux ng hinang. Kita-kita. Tapos,